Inaanyahan ko na tumayo para sa ating panalangin. Tayo'y manalangin. Amen! Bago kayo umupo, ay may hinanda si Teacher Marian na isang pangkasigla. Handa na ba kayo? Opo! Guro! Sabay-sabay natin tantayin ang damdamin ko. Mag-aral tayo'y mag-aral, maraming pera, maraming pera. Isa, lima, sampo, mga barya, mga barya. Tayo'y mag-aral, sa ating pera, sa ating pera. 20, 25, 20, 25, mga barya, mga barya. Tayo'y mag-aral. Ngayon ay pwede na kayong umupo. Mga bata, sa tingin niyo ba sa inyong bahay ay meron ba kayong mga pamantayan sa inyong bahay? Opo! Pag meron ba nagsasalita sa harapan, ano ba ang gagawin? Beles? Makinig po, guro! Pag meron ba may pinakailangan na tulong, ano ba ang gagawin? Flexing? Eva? Tulungan po, guro! Tama! Ngayon, alam niyo ba rin na pag dito sa ating paaralan ay meron din tayong mga alituntunin na dapat nating sundin. Mga bata, basahin niyo natin ang ating alituntunin sa ating paaralan. Mga alituntunin. Bigyan galang ang guro at kaklase. Alagaan ang mga gamit sa silid-aralan. Disiplina sa sarili. Yamang oras ay pahalagahan. Inobasyon ay tanggapin ng bukas ang isip. Tumulong at makiisa sa mga gawain. Naintindihan ba ang ating mga alituntunin sa ating silid-aralan? Opo, guro! Mga bata, may ideya ba kayo kung ano ba ang insentivong chart? Hindi po! Ngayon, si Teacher Mariel ay may hinanda ang insentivong chart. But bago yan, ay may gustong ipapakilala muna si Teacher. Kilala niyo ba si Teacher Maria? Hindi po! Gusto niyo rin ba siyang makilala? Opo! Magbilang nga kayo hanggang isang ng tatlo. Sige nga. Isa, dalawa, tatlo! Wow! Ito nga pala si Teacher Mariel. At si Teacher Mariel ay may inahandang insentibong chart. Ano ba ang napansin nyo sa insentibo na nasa ating harapan ngayon? Lirasan? Teacher, may mga bata po. May mga bata? Ano pa? Eva? Teacher, may maraming pera po. May maraming pera? Ano pa? Yes, Beles? May 4 na grupo po. Magaling. Ang inyong mga sinabi ay tama. Sa makita nyo sa ating harapan, ang ating sitibo dito ay may 4 na grupo. Para sa unang pangkat ay naungalang si Masinong Master. Sa pangalawa naman ay si Tipid Champions. Sa pangatlo ay si Wais at Tanggap-Plano at sa panghuli naman ay Budget Heroes. As makita nyo dito, ay merong mga barya. Ang mga barya ito ay may katumbas na puntos. Maaari ko lang nalagyan ang mga biglang ilaw na ito pag kayo ay naging aktibo sa lahat ng ating aktibidad na gagawin ngayong hapon. Naintindihan ba mga bata? Opo, guro! Kung sino man ang unang makapuno nito ay may makakatanggap sila ng premyo. Gusto niyo rin ba makatanggap ng premyo? Opo, guro! Kung ganon, ay maging aktibo kayo at partisipato sa ating gagawing aktibidad.
Bago yan, maaari ko bang malaman kung sinong lumiban sa ating klase ngayon? Wala po, guro! Kung ganon, ay masaya ako malaman yon. Bigyan nyo nga ang inyong sarili ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, sino naman ang makapagsabi kung ano ang kinalaki natin noong nakaraan? Beles? Ang pinalakad natin nakaraan ay patungkol sa sani at bunga. Sani at bunga? Meron ba kayong mga idea kung ano ba ang sani at bunga? Lirasan? Ang sani po ay epekto at ang bunga naman ay resulta. Tama ba ang kanyang sinabi? Opo! Sige nga, magbigay nga kayo ng halimbawa ng isang sani at isang bunga. Egot? Nag-aaral ako kagabi kaya ang bunga ay natakal sa akin. Mahusay! Dahil upang nyo naintindihan ang ating nakaraang paksa, ay dadako na tayo sa ating panibagong paksa. Bago yan, ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad. Handa na ba kayo? Mahusay! Dahil upang nyo naintindihan ang ating nakaraang paksa, ay dadako muna tayo sa ating panibagong paksa. Bago yan, ay magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad. Handa na ba kayo? Guro! Ngayon, ano ba ang gusto niyong bilhin sa bawat chichirya na sa ating harapan ngayon? Mobile teacher. Isang kaon? Movie po teacher. Movie? Ang pagkain o tirahan at damit ay tinuturing ng mga kaunayang pangangailangan ng pamilya. Ito ba isang ayon or di isang ayon? Tama lang. Tama? Tama ba? Sa tingin niyo ba ay tama niyo mga sagot? Opo! Tingnan nga natin. Tama! Tama nga yung mga sagot. Ano ba ang gusto niyong bilhin? Beles? Flower. Onion rings. Onion rings? Ang pagbabudget ay hindi kailangan kung ang pamilya ay may maraming pera. Ito ba isang ayon or di isang ayon? Mali. Mali? Sige nga, tingnan natin kung tama yung mga sagot. Tama! Mali ito. Sa tingin nyo, sa ating ginawang aktibidad, ano ba ang ating pamagat ng ating paksa ngayon? Apple? Bigla-bigla ang tatalakay natin ngayon ay Sa pag-budget? Ano pa? May ideya pa ba kayo? Glexin? tatalakayin po natin yung tungkol po sa pangangailangan na pamilya. Pangangailangan ng pamilya? Pwede. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa mga pangangailangan ng pamilya sa pagbuo ng budget. Para maging gabayan kayo sa ating paksa ngayon, ay may hinanda si Teacher Marian na ilihim upang kayo ay gabayin. Makibasa nga ito ng sabay-sabay. Layunin! Pagkatapos ng 45 minuto ng aralin, ang mag-aaral ng isang ay inaasahang matutukoy ang bahagi ng pagbabudget at makikilala ang nagkakaiba ng pangangailangan at gustuhan. Magpapahalagahan ng kahalagahan ng responsableng paggamit ng pera at pagtutulungan sa pagbuo ng plano at maaaring gumawa ng simpleng budget plan at maglista ng paraan para makatipid. Ngayon, itatalakay muna natin kung ano ba ang pangangailangan ng pamilya at pangunahing gamit at gusto at ang mga gusto na dapat nating
bilhin. Alam niyo ba ang mga pangunahing pangangailangan ng isang pamilya? Hindi po. Ngayon ay basahin niyo muna na ito kung ano ang pangangailangan ng pamilya at mga pangunahing pangangailangan. Pangangailangan ng pamilya. Pangunahing pangangailangan. Mga bagay na kailangan para mabuhay at mamuhay ng maayos tulad ng pagkain, tirahan, damit, pagkalusugan at edukasyon. Pag sinabi natin pangangailangan, ito ay pinakailangan ng isang pamilya. Kagaya lamang ng damit, tirahan, pagkain at damit. Pag ba ang isang pamilya ay walang ganyan, ay mabubuhay ba sila o hindi? Hindi. Bakit ba nang hindi sila mabubuhay? Dahil Sila ay magugutom. itaas mo. Pag kayo ay may sagot, ay tataas nyo ang inyong kamay. Sige nga, ang kanang kamay. Sige nga, Egot. Hindi sila mabubuhay dahil sila ay magugutom. Tama. Naintindihan ba ang mga pangangailangan ng pamilya? Opo. Para sa ulang pangkat, dahil nakasagot si Egot, ay bibigyan ko ng 5 puntos. Ngayon, itatalakay muna natin ang mga karagdagang pangangailangan o kagustuhan. Mga bata, basahin nyo nga ito na sabay-sabay. Mga bagay na hindi kailangan ngunit nagpapagaan o nagpapasaya sa buhay ng pamilya tulad ng libangan, mga gamit sa bahay at paglalakbay. Pag sinabi natin karagdagang pangangailangan o kagustuhan, ito ay mga kagustuhan na gusto nating bilhin. Na kung saan ay kagaya lamang ng iPhone, cellphone ng kumbaga, o bags, notebooks, at marami pang iba. Ngayon, itatalakay na natin ang kasunod, ang pagbuo ng budget. Basahin niya ito na ito na sabay-sabay. Pagbibilang ng budget. Pagkakilala sa kita. Pagbibilangan at pag-alam ng lahat ng pera pumapasok sa pamilya. Ang pagbuo ng budget ay napakahalaga. Kagaya lamang ng tubig. Kailangan mong i-budget ito. Kagaya lamang, pag meron kayong sweldo na 20,000 pesos, ay maglaan ka ng lista. Kagaya lamang ng bigas, laan mo ito ng 5,000 at ang kuryente naman ay 5,000. At ang pangsabahay naman, kagaya ng bigas, tubig at marami pang iba, ilalaan mo ito sa 1,000 o sa mahigit pa nito. Ngayon, itatalakay na natin kung ano ang paglilista ng gastuhin. Basahin nyo nga ito na sabay-sabay. Paglilista ng gastuhin. Pagsusulat ng lahat ng gastuhin para sa mga pangangailangan at kagustuhan. Pag sinabi na natin paglilista ng gastuhin, ay hindi lamang ito sa pangangailangan, kundi rin sa kagustuhan. Pag sinabi natin pangangailangan, ito yung bigas, kuryente, damit at marami pang iba. Pag sinabi naman natin kagustuhan, ito ay ang ating pinaglibangan. Kagaya lamang ng damit, mabagong damit at bagong sapatos, bagong sandals at marami pang iba. Ngayon, dadako na tayo sa paglaan ng pera. Basahin niyo nga ito na sabay-sabay. Paglaan ng pera. Paggawa ng plano para mapagkasya ang pera sa lahat ng pangangailangan upang binibigyan ng prioridad ang mga kailangan. Pag sinabi ng paglalaan ng pera, kagaya naman ng pag-iipon. Pag-iipon pag mayroong emergency o marami pang kailangang bilhin. Naintindihan ba ninyo mga bata? Opo, guro. Naintindihan ba ninyo ang mga pangangailangan ng pamilya at pagbuo ng budget? Opo, guro. Pag meron ka bang pera, ay dapat mo bang gastuin ito or iipon na lang? Ipon po. Bakit kailangan natin iipon yun? Para emergency fund po.
nga, Lirasan? Kapag may kailangan tayo, may makakuha tayo sa ating mga. Tama! Bigyan nyo nga si Lirasan ng 5 bagsak. Isang, dalawa, tatlo, apat, lima. Para sa karagdagang kaalaman ay may inanda si Teacher Mariel na isang maikling video. Nakaka-stress kapag napapagastos ka ng higit sa inaasahan. Lalo na nga kung ikaw ay may sinusunod na budget. Ang pagkakaroon ng matalinong spending habit ang isa sa mga paraan paano maiiwasan ang mga ganitong pagkakataon. Kaya naman sa video natin ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 epektibong paraan para maiwasan ang paggastos ng sobra at magkaroon ng disiplina sa paghawak ng pera. Pero bago ko simulan, kung bago ka pa lang sa ating channel, welcome to Filipino Success, kung saan nag-share tayo ng mga tips and tricks paano kumisenso sa buhay. Please subscribe with notifications on para wala kang ma-miss out sa mga bago nating uploads. Now kung ready ka na, let's get started. Number 1, gumawa ng realistic na budget. Sa pag-budget, mahalagang pinakonsider ng lahat ng bagay. Makatotohanan na achievable dapat ito. Hindi mo pwedeng sabihin na ang budget mo lamang sa pagkain sa loob ng 1 linggo ay 1,000 piso kung 6 kayo kakain. Magplano ng mga kainin sa araw-araw at maglaan ng budget base dito. Isulat lahat ng mga sangkap, gaano karami, magkano per kilo sa palengke, at magkano maging pamasahe o gasolina na magagastos sa pamimili. Lahat ay isaalang-alang at gawin ito consistently. Pigilan ang sariling bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan tulad ng biglaang milk tea or ice cream. Kung hindi, Naiintindihan ba kung ano ang nasa video na akin na? Yan ba para sa inyo? Ngayon ay magkakaroon na tayo ng aktibidad. Para sa unang grupo, at bago yan ay may hinanda si Teacher Marian na isang rubrics sa pagmamata. Para sa nilalaman ay may 40% sa pagkain ay 30%, sa kooperasyon naman ay 20%, at sa presentasyon naman ay 10%, sa kabuuan ito, marka ay 100%. At babasahin ko muna ang para sa unang grupo. Para sa unang grupo ay paghiwalay ang mga ibinigay na narawas sa salita o 2 kategorya. Ang bagay ito ay pangangailangan o kagustuhan. At para naman sa pangalawang pangkat, ito ay ayusin ang budget. Ang isang pamilya ay may 20 pesos na kita sa isang buwan. Hatiin ang pera sa mga gastusin tulad ng pagkain, tubig, kuryente, at pangmasahe, bawat ipon at internet. At para naman sa pang-apat na grupo, ay gagawa kayo ng isang slogan na kung saan ay patungkol sa paglalaan ng budget. At sa pangatlong pangkat naman ay pagsasadula kung saan ay magdadagdag ng 3,000 pesos ang pamilya, pamilyang bero na maging nanay at tatay at anak. Ngayon ay bibigay ko muna kayo ng 3 minuto para gawin ang inyong aktibidad.
aming gagawin ay kukunin mo ako. So, pag-iwalayin ang mga ibinigay na larawan at mga salita sa dalawang kategorya. So, ang ilagay namin sa pangangailangan ay ang tubig, pag-budget at ang gas. At sa kagustuhan naman ang isang TV, bag, healthy fries, burger, or donut. Maraming salamat para sa inyong pagkat. Ay bigyan nyo nga si Egot ng 5 bagsak. Sa, 2, 3, 4, 5. Para sa pangalawang grupo, Ayusin ang budget. Panood ang isang pamilya ay may 20 pesos na nagkita sa isang buwan. Yun ang pera sa mga extended ng pagkain, tubig at kuryente ng sa ibang pamilya. Para sa pagkain, binigyan kami ng 10K sa tubig, 2K sa kuryente, 5,000 sa mamasahe, 1,000 sa baon, 1,000 sa ipon, naman 2,000 para sa hindi naman ay 500. maraming salamat, Veles. Bigyan nyo ng very good clap si Veles. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Para sa pangatlong pangkat naman, Para sa pangatlong pangkat ay magpagsasadula. Paano to? May dagdag na 3,000 ang pamilya pumili ng miyembro para may hinanay, tatay at anak. Pagkita mo, mag-uusap sila para bilhin kung saan gagamitin ang pera. Pagkita rin ang pagkakaisa sila at gumawa ng mabuting desisyon. Ang 1K ay para sa kuryente, ang 500 ay para sa tubig at ang 1,500 ay para sa ipon. maraming salamat. Bigyan nyo nga si Eva ng nice clap. N-I-C! N-I-C! Nice! 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 Para naman sa panghuling pangkat, Para sa pangkapat na pangkat, slogan. Ano to? Gumawa ng slogan ng mascot sa pagtitipid tamang pagbabayad sa pabudget. Pera ay ingatan upang merong pagpupuan. maraming salamat. Bigyan nyo nga ng wonderful clap si Lexi. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Wonderful! Para sa unang pangkat ay bibigyan ko ng 80% at sa pangalawang pangkat naman ay 90% at sa pangatlo naman ay 95% at sa panguling naman ay 97%. So yan, ay kayo na at ay bibigyan ko ng puntos. Ngayon mga bata, wala ba kayong mga katanungan? Wala po! Kung ganon, ay may tatanong si Teacher Mariel. Pag kayo ba ay may pera, ano bang gagawin nyo? Ito ba'y gagastos nyo o iipon na lang? Yes, Apple? Iipon po, teacher. Bakit naman iipon yun? Para kung may pangangailangan po Tama! Ano pa? Eva? Iipon po, teacher, para kung merong emergency, meron pong pagkuhaan na pera po. Tama! Ang inyong mga sagot ay tama. Bibigyan ko kayo ng 5 puntos. Mga bata, ang pangangailangan ng pamilya at pagbuo ng budget ay napakalaga na ating sundin at ating ang ating isasanay ito. Ngayon, ipagkakaroon muna tayo ng isang pagsasanay. Kumuha kayo ng inyong kwaderno at sagutan ang mga tanong na ibibigay ito. Bago yan, ay babasahin ko muna ang ating panuto. Sumulat ng pangangailangan.
ay babasahin ko ang panuto. Sumulat ng limang pangailangan at isulat ito sa isang kapat na papel o kung wala kayo sa kapat na papel ay isulat nito sa inyong kwaderno. Ngayon mga bata ay magsitayo na ang lahat para sa ating panalangin. Lexi, pwede bang pamunuhan ang